Isa siyang sundalong kasapi sa hukbong bayan laban sa mga Hapon, o mas kilalang tawag sa Hukbalahap. Ilang beses nang kamuntikan ng mga anib ang kanyang buhay, ngunit nakakabilib ng sobrang tibay at hindi man lang ito mamatay-matay. Dinaig pa yata niya si Cardo Dalisay, saang probinsyano. Wala pang bitbit na anting-anting ang Cardong iyon. Samantalang si Pablo, ang daming dala. Puluhan na nga, kargado pa ng mga Latin. At pinakasukdulan sa pagiging abansin niya sa kalaban ay ang pagiging aswang niya. Tumigil ka na kasi sa pagiging sundalo mo, Pablo. Natatakot na ako sa posibleng mangyari. Halos mga baguhan na lang lahat ng iyong mga kasamahan ngayon. Patay na halos lahat ng iyong mga dating kasamahan. Paano na lang ang anak natin na maliit pa? Nagmamakaawang pakiusap ng kanyang asawa noon. Maging ito kasi ay walang alam sa lahat ng mga mutya na mayroon siya. Maging ng pagiging aswang niya. Madalang lang din ang mga itong magkita, kaya ano naman ang malalaman ng asawa niyang si Salvacion tungkol sa pagkatao niya. Nagkakilala lang din sila sa isang operasyon ng grupo ni Pablo sa lugar nila Salvacion. Isa itong guro sa elementarya, at dahil sa gwapo at katikasan ng binata ay madaling nahulog ang loob ni Salvacion sa kanya na humantong kaagad sa kasalan. Isang buwan pa lang noon ang lumipas mula nang magkakilala sila. "Mahal naman, alam mo namang ito ang sinumpaan ko bilang sundalo, hindi ba? At huwag kang mag-alala, matibay itong asawa mo. Walang makakatalong Hapon dito. Hayaan mo't lagi akong uuwing ligtas sa inyo ng ating anak." Pangako nito sa kanyang asawa. Wala na itong nagawa pa dahil nakapag-asawa siya ng sundalo. Unti-unti na niyang ina-adjust ang sarili. Tatanggapin na lamang niya sa isang taon. Halos 5 beses lang silang magkakasamang mag-asawa. Napasabak si Pablo sa isang matinding labanan. Natutulog lahat ng kanyang mga kasama noon dahil sa isang araw na bakbakan na halos walang pahingahan. Mag-alas 11 pa lang ng gabi nang biglang sumalakay ang mga Hapon sa kanilang kuta. Walang natira sa kanyang mga kasamahan. Mag-isa na lamang siyang napalaban sa mga Hapong iyon. Gamit ang mutya at pagiging aswang ay nahihirapan ng mga kaaway na patumbahin siya kahit pa mag-isa na lamang siyang lumalaban. Sa galit niya ay manong-mano niyang nilapitan isa-isa ang mga kalaban. Sa anyong aswang ay inatake niya ang mga ito at walang pakialam na pinagdudukot at kinain ang mga puso ng kaaway. Gigil na siya sa mga ito na salot ng bansa. Wala itong ginawa kundi ang manakop at magpalawak ng kanilang nasasakupan. Marami-rami rin ang nakaing mga puso ni Pablo bago pa lubusang sumuko ang mga Hapon. Nang makita nilang mahirap tablan si Pablo at marami na rin sa kanilang mga kasama ang nalagas, ay mabilis ang mga itong umiskapo sa takot na sila ay magiging biktima rin ito. Nalaman ulit ng asawa ang nangyaring engkwentro, kaya muli na naman itong nabahala. Umiiyak na ito sa pagsusumamo na kung maaari ay tumigil na si Pablo sa pagiging sundalo at tila mamamatay siya sa nerbiyos. Dahil araw-araw ay iniisip niya lagi ay ang kaligtasan ng kanyang asawa. Ngunit kagaya ng dati, lagi lang itong nakangisi at tila wala lang dito ang sinasabi ni Salvacion. Subalit ang totoo ay naaawa na rin naman talaga si Pablo sa asawa. Lalo na't bumabagsak na rin paunti-unti ang katawan nito. Sobrang payat na. At kahit hindi pa sabihin ay alam niyang dahil ito sa pamimirwisyo niya rito. Dahil sa pagmamatigas niyang manatili sa pagiging sundalo
para maprotektahan ang mga kapwa Pilipino. Dahil sa awa niya sa asawa ay napagdesisyonan niyang magbakasyon na muna kahit 2 o 3 buwan lang. Gusto rin niyang alagaan naman ang kanyang asawa. Hindi man siya tuluyang nag-resign, at least maalagaan niya pa rin ng ilang araw ang kanyang asawa. At para naman kahit paano ay makabawi sa ilang taon na napabayaan niya ito kasama ang kanilang anak. Alam niyang hindi sapat ang pera lang, dahil kung pera ang pag-uusapan, mayroon din si Salvacion niyon dahil isa siyang guro at may malaki ring sahod. Talaga pipirmi ka dito sa bahay ng ilang buwan? Tanong ng asawang si Salvacion. Oo, mahal. Ang payat mo na kasi, kaya gusto kitang alagaan. Wika nito sa kanyang asawa. Napayakap si Salvacion sa tuwa at hindi na napigilan nito ang mapaiyak. Nag-aalala lang naman ako sa iyo eh. Bakit kasi ganyang trabaho pa ang napasok mo? Reklamo ni Salvacion sa degree na mayroon ang asawa. Mahal naman, baka nakalimutan mong kung hindi ako naging sundalo, hindi tayo nagkakilala. Saad ni Pablo sa kanyang asawa. Baka magkakilala pa naman tayo kahit sa ibang sitwasyon, sagot ni Salvacion. Naku mahal, talagang ipaglaban mo talaga ang sayo. Siyempre iba ang mapangasawa mo ngayon kung hindi ako naging sundalo. Kaya huwag mo nang pagdiskitahan ang propesyon ko. Tadhana na talaga natin ang ganito, paliwanag ni Pablo. Natahimik na lamang si Salvacion. Tama nga naman si Pablo. May mga sitwasyon talaga sa buhay na biglang darating at tila ayaw natin, ngunit kusang mangyayari dahil nakatadhana na. Unang gabi pa lang ni Pablo sa tabi ni Salvacion ay nakagisna na nitong wala siya sa tabi. Bumangon ang babae para hagalapin ang asawang, ngunit hindi niya ito makita. Pumasok sa isipan niya na baka sumabak na naman ito sa labanan. Muli ay nag-aalala na naman ng sobrang ginang. Hindi na siya nakatulog pa at umaasang babalikin ang umagahan ng asawa. Ngunit madaling araw pa lang ay dumating na ito. Walang saplot sa itaas, kaya pinag-isipan na naman niya ito ng masama. Kaya ka nawala dahil may kinakatagpo kang babae. Hindi pa naman ako nakatulog sa pag-aalala sa iyo. Iyon pala ay nambababae ka. Galit na bulyaw ng asawa nito at nag-umpisa ng umiyak. Labis na nabahala ang lalaki dahil hindi niya alam kung paano ipaliwanag sa kanyang asawang nangyari. Kung bakit kasi kabalugan ng buwan. Unang gabi pa naman ng kanyang 3 buwang bakasyon sa kanilang bahay. Mahirapan siya tuloy na maghanap ng palusot. Mahal, wala akong babae. Nag-sleepwalking lang yata talaga ako. At nagising na lang ako na nasa gilid ng talon. Pagsisinungaling pa nito. Mukha namang napaniwala niya ang asawa at sobrang nag-aalala pa ito. Pinaikot nga siya nito at nakita ang dumi sa kanyang pitan at likod. Mabuti at hindi ka lumusong sa tubig. Baka nalunod ka pa kapag nagkataon. Hindi ka naman yata alam na naglalakad ka pala ng tulog. Wika pa nito. Parang gusto na niyang makonsensya sa pagsisinungaling na ginagawa niya sa kanyang asawa. Subalit hindi niya naman kontrolado ang halibaw na nagkukubli sa kanyang katauhan. Kung pwede lang sanang magmatigas siya at huwag sundin ito. Subalit siya pa rin ang sunod-sunuran sa halimaw na nasa loob ng kanyang katawan. Kapag gusto nito ng hilaw na laman at preskong dugo, walang makakapigil. Kamatayan niya lang ata ang tatapos sa halimaw na ito. Subalit hindi niya kayang iwanan ang kanyang mag-ina. Hindi niya kayang lisanin ang mundo kung hindi rin lang ito pamamaraan ni Bathala. Kaya bahala nang maging ganun siya.
Hindi rin naman niya ginusto ang katauhan na mayroon siya. Kumakain sila ng almusal nang biglang dumating si Aling Mendez, ang biyenan ni Pablo. Tila malaki ang problema at nanlumo pa ito. Oh, inay, bakit parang ang laki naman yata ng problema mo? Tanong ni Salvacion sa kanyang ina. Paano kasi ang aking baka? Natagpo ang wakwak ang tiyan at nawawala ang mga lamang loob. Saad ng ina ni Salvacion. Biglang nabilaukan si Pablo sa kanyang iniinom na kape. Kaya nagulat si Aling Mendez. Tinignan siya nito nang nakakunot ang noo. Bakit parang nagulat pa yata kita, Pablo? Tanong ng matanda. Wala po, Nay. Mainit kasi ang kape. Biglang napalaki rin ang lago ko, kaya ayon, nabilaukan ako. Palusot ni Pablo. Kahit ang totoo ay gulat na gulat talaga siya. Dahil siya lang naman ang may kagagawa ng pagpatay sa baka ni Aling Mendez. At hindi niya inakalang sabihanan niya iyon. Pangalawang pagkakataon tuloy na nagsisinungaling siya. Bigla siyang nababahala. Hanggang kailan kaya niya maitatago sa lahat ang kanyang totoong kaanyuan? Kaya ba niya itong panghahawakan? Ayan, Pablo, sige ka. Kapag hindi ka nag-iingat at lagi mong gagawin iyang islipuking, nako, siguradong makakarinig ka ng aswang katulad ng ginawa nito sa baka ni inay. Saad naman ni Salvacion. Kaya muli na naman itong nabilaukan. Ano ba naman yan, Pablo? Dahan-dahan ka nga sa paglagok ng kape. Singhal ng biyenan nito. May pagkamaldita pa naman ang matabang matanda na kanyang biyenan. Pasensya na po, inay. Nahihiyang sambit ni Pablo. Tsaka, anong sinasabi ni Salvacion na nag-i-sleepwalking ka kagabi? Abay, delikado yan ha? Saad pa nito. Hindi naman po madalas, Nay. Nagkataon lang siguro. Palusot pa ni Pablo. Halatang balisa pa rin. Paano kasi? Sa dinami-dami ng pwede niyang mabiktima, ay talagang ang baka pa ng kanyang biyenan. Di naglaon, huling buwan na lang ng kanyang bakasyon noon. Gusto niyang sulitin ang mga nalalabing araw para sa kanilang magpamilya at sa kanilang mag-asawa. Magiging abala na naman kasi siya sa isang buong taon at mahigit pa. At balak din niya na sa gabing ting iyon ay maipagtapat niya sa asawa ang kanyang nakatagong katauhan. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon nito, kung matatanggap ba siya o kamuhian siya ng kanyang asawa. Salvacion, tulog ka na ba? Tanong ni Pablo sa asawang nakahiga patalikod sa kanya. Bakit, Pablo? May problema ba? Tanong nito pabalik sa kanya habang paunti-unting humaharap. Kung isa ba akong aswang, matatanggap mo ba ang pagkatao ko? Seryosong tanong ni Pablo sa asawa. Aswang ka naman talaga loko. Sambit ni Salvacion. Biglang natigilan ng lalaki at kumunot ang noo. Alam mo na isa akong aswang? Gulat na tanong ni Pablo. Umupo pa ito at tinignan si Salvacion ng may pagtataka. Hindi, biro lang. Alam ko naman na joke lang din yan. Alam ko naman na joke lang din yang sa'yo, hindi ba? Tanong ni Salvacion sa asawa. Hindi, Salvacion, seryoso ako. Gusto kong ipagtapat sa iyo na isa akong aswang. Yung literal na aswang na kumakain ng tao. Saad ni Pablo. Napatitig naman sa kanya si Salvacion. Nang makita nito na seryoso ang asawa, ay napaupo rin ito. At tila kinilatis ang mukha ni Pablo. Totoo ba? Paniniguro pa ni Salvacion sa kanyang asawa. Oo, mahal. Noon ko pa sana gustong ipagtapat sa iyo, ngunit
Natatakot ako na baka hindi mo matanggap ang buong katauhan ko. Litanya ni Pablo. Tumahimik ng napakatagal si Salvacion. Hindi mawari ni Pablo kung ano ang reaksyon ng asawa. Tila kinilatis pa siya nito mula ulo hanggang paa. Tinignan ang mga kuko at maging ang kanyang mga balintataw sa mata. Pinagloloko mo ba ako, Pablo? Ang linis nga ng mga kuko mo eh. Sabi pa nila kapag aswang ang isang tao, baliktad ang refleksyon ng sino mang nakatitig dito. Pero sa'yo, hindi naman ah. Litanya ni Salvacion. Hindi alam ni Pablo kung paano ipaliwanag sa asawa. Kaya kinuha niya ang buti ng langis. Nilagay niya iyon sa kanyang kamay, tsaka pinahid sa buong katawan. Ilang sandali pa ay biglang gumalaw ang mga daliri nito. Humaba ang mga kuko sa kamay at paa. Unti-unti ring humaba ang mga pangil ni Pablo. Pinigilan itong hindi sumigaw sa sobrang sakit ng pagbabago na nagaganap sa kanyang pisikal na kaanyuan. Naistatwa lang si Salvacion sa kanyang nakita. Hindi nito inasahan ang biglaang revelasyon ng asawa. Lumayo ka sa akin. Huwag mo kong lapitan. Takot na sigaw ni Salvacion nang makita ang maliliit na hakbang ni Pablo patungo sa kanya. Huwag kang matakot sa akin, Salvacion. Ako pa rin ito si Pablo. Hindi kita sasaktan. Saad ni Pablo sa asawa. Umagos ang masaganang luha sa mga mata ni Salvacion. Hindi niya lubos maisip na ganito ang katauhan ng kanyang asawa. Naisip niya ang kanilang mga anak. Paano na ito kung ang nananalaytay na dugo ay kagaya rin ng ama? O iyong madalas na sabihin ng iba ng mga anak ang nagmamana ng itim na perlas kung sakaling malalagutan ng hininga. Hindi kakayanin ni Salvacion nang makita ang anak na ganoon ang katauhan. Biglang tumalon ng bintana si Pablo at iniwan ang asawa na emosyonal sa nadiscover niyang katauhan. Mas lalong nag-alala si Salvacion sa asawa. Paano na lang kung may makakita dito? Paano kung mabaril o kaya'y mapahamak sa kamay ng mga tao? Mas lalong hindi nakatulog ang babae dahil sa sitwasyon. Sa kabila ng kanyang natuklasan, alam niya na mahal pa rin niya ang kanyang asawa. Walang nagbago. Mas tumindi pa nga ang kanyang pag-aalala rito dahil sa nadiscover niyang katauhan. Mahimbing pa rin namang nakatulog ang kanilang anak, kaya iniwanan niya muna ito sa kwarto. Nag-aalala siya sa kanyang asawa. Baka hindi na ito babalik pa dahil natakot na kamuhian nilang mag-ina. Lalo pat itinaboy ito ni Salvacion dahil sa gulat at takot. Nakakatakot naman talaga ang itsura na inilantad nito. Hindi pa sanay si Salvacion na tignan ang ganoon niyang kaanyuan. Mamamatay o mapapatay niya ang asawa. Mag-uumaga na. Hindi pa rin nakauwi si Pablo. Nag-aalala na ng sobrang babae. Baka nahuli na ng mga taong bayan. Sa dami ng mga nawawalang hayop sa kanilang nayon, pag siya mahuli, paniguradong sa kanya ibabato lahat ang nawawala. Mabuti na rin lang at mga hayop lang ang pinagdidiskitahan niya. Hindi mga inosenteng tao. At kung nilihim man ito ni Pablo, marahil ay natakot siya na hindi tatanggapin ni Salvacion ang kanyang pag-ibig. Sobrang nag-aalala ng babae at sobrang balisa dahil sumisikat na ang araw ay wala pa rin si Pablo. Sa isip niya ay baka may masama na talagang nangyari dito.
Ang hindi niya alam ay kanina pa itong dumating. Nag-aanyong pusa lang at tahimik na nagmamasid sa kanya mula sa silong. Nang makaakyat si Pablo sa kanilang silid, ay bumalik na ito sa anyong tao at iyon mismo ang naubutan ni Salvacion. Nang tuluyan ng makabalik sa katawang tao si Pablo, ay humakbang ito palapit sa asawa. Kanina pa niya inaral ang galaw at ekspresyon ng mukha ni Salvacion. "Napag-alala ba kita ng sobra, mahal ko?" Tanong ni Pablo sa asawa. Ngayon ay maliwalas na ang mukha. Ano ka ba, Pablo? Kaninang po pa ako pinag-aalala ng gusto. Akala ko kung napano ka na. Loko ka. Inis na saad ni Salvacion rito. "Ibig bang sabihin ay tanggap mo na ganito ako?" Tanong ni Pablo sa kanyang asawa. Malamang. Ngayon pa ba kita kamuhian nakadalawa na tayo? Nalukot ang noo ni Pablo. Dala ng pagtataka, ngunit bigla ring nagningning ang mga mata nang mapagtanto ang ibig sabihin nito. "Buntis ka, mahal?" Halos mamilog ang mga mata ni Pablo sa tuwa. Lalo na nang nagsunod-sunod ang tangaw ng babae. Paano pa nga ba kamuhian ni Salvacion si Pablo? Magiging dalawa na ang anak nila. At hanggang dito na lang po ang kwento, mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ito po si Patrimonio, ang pangalawang anak ni Tatay Pablo at Nanay Salvacion. Salamat po.